Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, Walang bolahan. walang bolahan, Walang bolahan. walang bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. walang bolahan. Sama na Welcome sa panibagong programa ng DWIZ at Aliw Channel 23 na siguradong kakaaliwan at tututukan nyo linggo-linggo. Ako ang inyong kakwentuhan at kakulitan, Benji Paras. At ako naman ang inyong ka-analysis at kadiskusyon sa hardcourt, Ronnie Magsanok. Hanap nyo ba ay usapang deratsahan Diskusyong walang paligoy-ligoy. at kwentuhang magaang at kwela? Kung ganun, sagot namin yan dahil dito ang usapan at kwentuhan sa mundo ng palakasan. Ito ang Walang Bolahan. Okay. So, ano ba ang walang bolahan? Explain mo nga sa kanila. Bakit ako? O sige, ang walang... sige, ako na. Ayaw mo explain. Hindi. Hindi, ito kasi ang bagong show. Yan. Dapat kasi bulahan to. Mm. Baka walang manood. Kasi bulahan Ako eh. na, ako na. Okay, so ginawang walang bulahan. Oh, So, okay, sige, tuloy mo ako na. na, ako. Itong walang bolahan ay concept ng number one, sharing stories, winning stories. Of course, ang physical fitness nandyan din ang mental health, and all the other, how do you say this? Ito yung mga kwento sa buhay, sa experience, at higit sa lahat, mga sports personalities na ating pipigain. Oo, kasi yung napapanood nila ng mga naglalarong magagaling, hindi naman lahat yan doon ang galing. Hindi lahat nagtagumpayan, nanggaling sa babayan at nagsipag at umakyat. Isa lang naman ang nagtagumpay na hindi nanggaling sa ibaba. Yes, I know, right? Okay, so ito na. Baka gusto mong Simulan na natin. simulan natin at bigyan mo ng magandang pasakali yung ating guest. Mga kawalang bolahan, sa ating premier episode, makakakwentuhan natin ang isa sa pinakamasipag at pinaka-consistent na player sa Philippine basketball ngayon. Isang player na kilala sa hustle, puso sa laro at pagiging all-around sa loob ng court. Rebound, assist, depensa, naku lahat na isama mo na ginawa niya yan para sa team. Isa siyang PBA MVP, multi-champion, at isa sa pangunahing sandigan ng barangay Hinebra, San Miguel. Parang bayanin dating. Nagma-Muay Thai siya? Oo. Sabi mo Muay Thai. Hindi ko alam. Hindi, multi pala. Okay. At hindi lang sa PBA, isa rin siyang mahalagang bahagi ng ating pambansang koponan na lumaban para sa bansa bilang miyembro ng Gilas Pilipinas. At sa bawat laban ng Gilas, dala niya ang parehong sipag, depensa at leadership na nakikita natin sa liga. Mga kawalang bolahan, makakasama natin ngayon ang isa sa pinaka-respetadong guards sa henerasyon nila. Walang iba kundi si Scotty Thompson. Thompson. Yes. Hello, Coach Ronnie, Thank you. Coach Benji. Pasensya ka na. Sa dami kasi nung achievements mo, yung intro namin, inanto ka. Sa tagal. Sa haba. Pero wala. Kulang pa yun. Kulang pa yun. Kulang pa talaga. Pero si Scotty kasi bata pa, kilala na natin. Kasi Yes. si Scotty Thompson po, 15 years old pa lang mula sa Padada Davao del Sur. Tinalo na po ang San Beda Red Lions noon. Kaya dyan natin sisimula yung ating katanungan para sa ating kaibigan na si Scotty Thompson na pagkayaman-yaman na yun. Yeah. Scotty, kwento mo naman yung Bumaba. pinagalim. Ha? Bumaba. Helipad. Hindi yun. Sa helipad. Hindi galing. yun. Tinanong ko. Oh. Scotty, saan ka ba pumarada? Anong sagot? Ang sagot, nagpa-drop off lang ako. Na- May driver ka? May dalang ko? Hindi, pilot. Dinapok ako ng pilot. Scotty, kwento mo naman kami ng bahagya. Saan ka nang galing? Yung humble beginnings mo bago kayo magkita ni Coach Aric De Rosario sa Perpetual Altas. Una-una, thank you Coach Benji and Coach Ronnie sa pag-invite sa akin dito. No? Maraming karangalan sa akin. Of course, nung humble beginnings ko, nag-start ako nung siyempre elementary days ako, naglalaro ako sa Davao del Sur. No? And then, to cut the story short, Coach, hanggang na-recruit ako ng Davao City and then naglaro ako sa palarong pambansa. High school to. High school na to. So, nung naglaro ako sa palarong pambansa, 2010, summer that time, so sa Tarlac,
doon ako na recruit ng Perpetual. Actually, maraming schools na kumausap sa akin, pero nag-end up ako sa Perpetual kasi mostly ang gusto ng iba kasi for high school pa lang. So kasi graduate na ako ng high school sa Davao. So Perpetual ako nag-end up. And then, syempre, maraming revamp yung Perpetual hanggang dumating si Coach Arik. So, pagdating ni Coach Arik, doon na talaga ako nabigyan ng opportunity para ma-showcase ko yung talent ko. Siya talaga nagbigay ng lahat ng opportunity na meron ako ngayon. So nag-open up lahat. Eh, siyempre, pag lumalaki ka, meron kang tinitingala eh. Meron kang idol. So, sino ba yung nag-inspire sa'yo para maglaro ng basketball? Unang-una yung dad ko. Siyempre, naglalaro din talaga yung dad ko and then yung kuya ko. Pero nung time na talagang nagkaisip na ako sa basketball, linulook up ko namin dati sa province. Siyempre, yung mga taga sa amin din, coach. Like Sino-sino yun? Kuya PJ Simon. So, siya talaga yung... Scoring apostle. Siya talaga yung nilulook up ko dati. Hindi ka makilala, di ba, Cotabato? Makilala ko Tabato. And then, ando na sila James Yap and then Cyrus Baguio, so Marta Giwa. Sila yung mga kinalakihan ko sa province na nilulook up ko balang araw. Inabot mo ba si Mark sa Jenkins? Yes, oo, hinabot ko. Swerte mo naman. Oo. Di ba? Parang ilang years din, coach. Kagalingan pa rin niya, no? Kagaling ako. Sunod na tanong naman namin, Scotty, sa paglalakbay mo na siyempre hindi mo kasiguraduhan na talaga magiging big name ka eventually. Sabi mo ba sa sarili mo noon, diretso ka sa PBA eventually? Wala coach, wala akong idea eh. Nung dati lang gusto ko lang talaga basketball. And then, wala akong idea kung paano makarating doon. Actually, wala sa utak ko yung PBA. Talagang gusto ko lang yung basketball. Oo, tapos, karoon ng scholarship, makapag-aral ng libre, syempre, makatulong sa pamilya. And then, nito ko na nakita, nung na-recruit na ako sa Perpetual na, may opportunity pala talaga na ganitong pwede akong mag-PBA, mas magkumanda yung buhay ko. So, pero nung time na yon after nung may struggle pa ako sa gitna kasi na-injured ako sa NCAA, parang akala ko yun na yung end ng career ko. Anong kasi, year yun? After natin, Scotty, o before? I think 2012, coach, 2012, 2013 ganun. Kasi After, no? Yun. parang siguro after. Oo. Kasi talong ka ng talon eh. Kasi may parang isang season ako doon, coach, na parang na-line up lang ako pero most of the time Likod? Likod. Ito Likod, yung di ba? slip Oo. disc ko. Yan ang na-slip disc na parang alien maglaro. Baka pinalitan ka ng makina sa likod, hindi mo alam. So ngayon, ano naman yung nag-motivate sa'yo na parang kailangan ko magsikap, kailangan ko marating to? Actually, coach, nung after nung sobrang bad season ko na yun, and then yung time na yun, talagang ginapang ko yung workouts, lahat ng extra work nung buong summer of season. And then right after nung season and the next season, doon ako nag-MVP sa NCAA. So kaya doon na talagang lahat ng opportunities na na nakikita ko na kaya mas na ako na magsipag lalo. So, ibig sabihin, yung andun yung talagang, yung gusto mo talaga eh. So, hindi pwede yung sabihin sa'yo, maglaro ka, ganito, ganyan, scholar. Pero pag nasa puso mo talaga. Kasi yan din nag-motivate sa akin. Ang unang nag-motivate sa akin, gusto ko maging model. So, kinaladkad ako ng mga tito ko sa basketball court, maglaro ka na lang, wala ka mararating sa pagmamodel. So, yun nag-motivate sa akin. Kailangan ko maglaro. Hindi ako pwede mag-model. Pero si Papa Bear kasi dati, Scotty, ang buhok nito. Hindi, totoo, lampas dito. Oo. Parang babaeng buhok talaga niyan. Oo, totoo. Pero ngayon, wag na natin pag-usapan yan. Ano natin, dumapo So, Scotty, galing sa Perpetual, tapos nasaktan ka, nag-rehab ka, nagsikap ka, nag-MVP ka, tapos pumunta ka sa, diba? Sa D-League. Sa dilig At ko. doon nakilala ka kasama yung mga mahuhusay mong teammates para sa Tsaka ang galing ng mga Happy coaches Tooth. ko doon. I know, right? Hindi niyo po kasi alam, si Ronnie po yung head coach at ako yung sa skills. Si Scotty po talaga yung una namin kinuha na maglaro para Kasi sa po amin. siya yung tumalo sa amin nung nagharap kami sa NCAA. Scotty, dudugtungan ko lang. So, mula dun sa Altas hanggang sa PBA D-League, paano nagbago yung laro mo hanggang nakarating ka sa PBA? Dahil ibang-iba na yung laro mo ngayon. Dati, tugog. Ngayon, shwak.
Siyempre, coach, yun nga, yung passion mo sa basketball talaga dyan palagi. And the more na nakikita mo yung weakness mo, the more na mas tinutukan mo ng pansin at talagang wino-workout mo sa sarili mo. No? Kasi yung start ng D-League, talagang, syempre nandun kasama din yung mga mentor mo sa buhay na talagang sinasabi kung ano yung mga kulang mo, ano yung mga dapat gawin mo. So, yun, naging coachable lang ako, naging yung passion ko andun palagi, and then yung hard work talaga yung nakapagpabago. Sipag. Yun talaga ang bukod tangi sa'yo, Scotty, mula nung nakalaban ka namin, hanggang nakasama ka namin, hanggang naglaro ka sa PBA at ngayon sa Gilas. Ikaw lang yung nakita kong player na pag rumi-rebound, hinihiyawan eh. Hindi, totoo, bukod tangi yun eh. Diba? Hindi, Ito kasi, yung height kaibigan mo niya ito, pag rumi-rebound, binabato. Di sa kanya kasi Kalaban. yung height niya, di ba? Yung height niya hindi siya ganung, very unusual para maging rebounder ka. Di ba? Mahirap. Hindi undersized siya eh. Tama yung sinabi niya eh, yung sila PJ Simon, yung mga players that he looked up to before. Kasi yung laro ni Scotty, combination nila PJ, nila Mark Aguiwa being an exciting player, Yes. nila James Shap James Shap. bilang big-time player pagdating sa winning time. So ano naman yung kaibahan? Mas madali ba yung na maglaro sa PBA o sa amateur? Actually, para sa akin, O sa mo pa international game. Yan. parehong mahirap, coach eh. Siyempre, Walang hindi madali, no, wala Scotty, madali. no? Pero Walang magkaiba madali. lang talaga siya ng level. Pero siyempre, pagdating sa pro, kailangan mong from mayroon kang playing time sa college, kahit papan, naging star player ka. Then pagdating mo sa pro, siyempre may iba yun, magiging role player ka. So kung paano mo ma-adapt yung role mo sa team, kung ano yung makikita mong kulang sa team, doon lang ako. Like, pagdating ko kasi dati, andun sila Mark, kaya LA, Sol Mercado, so loaded. So, kaya expected ko talaga nun, paano ako makakuha ng playing time. So, luckily, in God's grace, na nabigyan ako ng opportunity ni Coach Sim kasi sa practice, napapakita ko yung mga pwede kong maitulong sa team. Balikan natin yung PBA draft, halos 10 taon na yung nakalipas. Feeling mo ba na sila talaga ang kukuha sa'yo? At ang follow-up question ko dyan, nung tinawag nila yung pangalan mo, ano yung umatak sa isip mo agad, Scotty? Actually, coming sa draft, coach, as being rookie, nung drafting applicant pa lang, wala lang ako ibang gusto kung hindi madraft eh. Kahit sa ang team, kasi yun na yung pangarap na namin yung mga nandun eh. So, nung time na tinawag ako, wala talaga akong idea na Hinebra kukuha. Even my manager si Boss Danny, hindi niya, sabi niya mayroong kukuha, pero hindi pa alam kung sino. So, nung tinawag ko ng Barangay Hinebra, parang graduation, parang cum laude ako eh. Parang naging cum laude ako doon. Ngayon, hindi ka lang cum laude. Ano na siya, Gi? Suma. Sakto, sumasampung taon na ako sa Hinebra, coach. Pero ang tanong ko lang, nung nakita, expected ba ni team ko na ganyan lalaruin mo o biglang nagulat? Coach Tim naman. Ni Coach Tim o nagulat siya sa Well, pinakita mo? Well, siguro at first sabi naman niya na napapanood niya ako sa NC nung time na yon at nakikilala niya yung laro ko. And of course, with the guidance of Coach Olsen kasi andun siya nun tapos nagko-cover si Coach Olsen sa NCAA. So, parang si Coach Olsen din yung nag-introduce kay Coach Sim na, Coach, panoorin mo to si Scotty sa NC. And then, pero syempre pagdating ko nga, Coach, andun lahat eh, mga Big star time players, mga big time players. So, kaya yun nga, sa practice na papakita ko yung mga intangibles na yung pwede ko maitulong sa team. So, doon lang ako nakakuha ng playing time talaga. Kasi at first, wala ako masyado, 5 minutes, 3 minutes. And then the last conference ng first season ko, doon na ako parang finers 5 niya ako ng last conference. Saka hindi, may mga panahon din kasing nasasaktan yung mga key players. Oo. Ito, huling nasaktan si Scotty, yung parang Gi, yung nasa lubsob. Nasa lubso. Oo, parang merong lalagari, tumalsik yung kakapiranggot. Doon lang nasaktan tong bata to sa pagkaalala Hindi ko. nasasaktan. Kasi maski yung food pack na kinakain nila Gay Saita, hindi nasasaktan eh. Kasi ubus agad eh. Grabe. Teka, nakailang championship ka na? Ilan sa Hinebra? 7. Grabe, no? Grabe. Kasi si Justin, nakasama mo ilan?
6 kay Justin. Nakita mo? Kay Justin 6. Napakabait ng bata. At Napakabait. napakagaling din ni Justin Brownlee talaga. 6 kay So, ano Kakaiba. naman yung pinaka-memorable sa'yo doon sa 7 championship? Siguro para sa akin yung pinakauna. Para sa Anong akin, year, Scotty? 2016 po. Yung 2016. last shot ni Brownlee nung Game 6. Oo, tama. Tapos yun din yung time kasi na... Sa Philippine Arena? Hindi, sa... Hindi iba pa yun. Araneta. Araneta yun. No? Tapos yun din yung time na legend performance nila Mark and JJ nung Oo. parang Game 4 na down na kami sa series. Parang 1-2. Tapos pag nanalo yung Meralco, magiging 3-1 ata kami nun. Tapos na-turn around ni Mark and JJ nung series na yun. 7 championships. Pitong Sa championships. 10 taon. Pero dun sa 7 championships may milestone si Scotty G. Yes. Katulad mo, iilan lang sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association, Scotty, yung nakakakuha ng MVP award. Iilan lang yan. Napakakonti. Paano mo, nung nakuha mo yung award na to, ano ngayon yung naging pananaw mo sa kasalukuyan nung nakuha mo yung award na yon at sa posibleng hinaharap mo bilang isang professional player na kampiyon na, MVP pa, katulad ng kaibigan ko na iilan lang nga kayo na mayroon yan. I know, Diba, I friend? know, right? Yun ko, sa una naman talaga, hindi, as a player nung time nun, dito ko talaga tinatarget yung MVP. At nung time lang na yun, talagang nag-open lang ulit ng nabigla lang din ako na sa numbers ko, may chance pala ako mag-MVP. Tapos, that time din kasi, hindi healthy si Junmar nung time na yun. So, Ito kaya, may injury siya. Oo, parang dalawang conference siya hindi nakalaro. And then, andun, nakasingit kami sa ito. Siya na ulit. So, Iba niya, pag ando si Junmar talaga. Ilan eh. bang best player of the conference niya? 11. Ilan ang championship siya? 11. 9 MVPs. 10 na yata eh. 10 Nine, na. nine. oo. Pag 10 MVP, na. pang 10 na. Pang 10 10 na. Sa 10 na, Diba? oo. So si Grabe. Scotty, Wala na, hindi ko sasabihin na. ni Scotty, nakasingit. Pero para sa akin, Nakasingit. Scotty, nakita ko eh. Yung Iba transformation, iba yung una. nilaro eh. Kasi yung sipag, siguro yung iba na hindi kagalingan, sipag ang puhunan. Yun lang naman talaga. Oo, pero yung bukod tangi na masipag na tapos sinipagan pa yung pag-improve. Kasi ako nakita ko yung transformation ni Scotty G from a Perpetual. defensive player. Eh. Siya may tira na sa 3. Pagkatapos yung free throws, puro swak na. Dati puro, sorry po, coach. Ako natutulong akong nagka-shooting lang ako nung nasasaktan na ako eh. Sa loob eh. Masakit na. Tira na ako sa loob. Oo. Pero eto ba yung pagiging pagkuha mo ng MVP? Nagkaroon ng pressure para sa'yo? O hindi naman? Nung una, coach, syempre, naging MVP ka, parang mayroong mas mataas yung expectation ng tao, of course, sa sarili nyo. Pero nung time na nalagay ko sa utak ko, hindi, walang pressure. Maglaro ka lang, ba importante. Yung maganda yung pinapakita mo, hindi naman ang matulungan mo yung team sa championship. Kasi nung nanalo ako ng ilang championship, doon ako nag-focus, parang nakaka-addict manalo ng championship. yan. Marami kang napasaya, even yung mga teammates mo and mga fans. Pati yung bangko mo, napasaya mo. Yun doon, isa din yung Marami coach. kang na-deposit eh. Yun. Okay. Mga kaibigan, nagsisimula pa lang tayo sa ating kwentuhan kasama si Scotty Thompson. Pero mamaya-maya, marami pa tayong pag-uusapan kasama siya. Kaya dyan lang po kayo. Ngayon naman, paniguradong iba sa inyo ay guilty sa susunod na segment na ito. Kayo ba, Haring Benji, Scotty, pinapatunog nyo ba ang inyong mga buto sa daliri? O yung tinatawag na cracking of knuckles? Guilty ako dyan. O napapaisip ba kayo o baka may nabasa kayo na nakapagsabi sa inyo na ang cracking of knuckles daw ay nagdudulot ng arthritis? Gusto nyo ba malaman ang sagot? Well, tara, let's prove it. Maraming naniniwala na ang pagkakrak ng mga daliri ay nagdudulot ng arthritis. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It!
Ayon kay Dr. Kevin De Weber, isang sports medicine specialist, na ang matagalang pagpapalagutok ng mga daliri ay maaaring magdulot ng pamamaga at microtrauma sa joints. Ayon naman sa Harvard Health Publishing, ang tunog na naririnig sa pag-crack ng daliri ay sanhi ng pagbuo ng pagputok ng gas bubbles sa synovial fluid na nagsisilbing lubricant ng maso. Dinagdag naman ni Dr. Robert Schmerling, isang rheumatologist, na ang madalas na paggawa nito ay maaaring humantong sa panghihina ng grip strength at joint stability sa katagalan. Gayunpaman, bagamat hindi ito mapanganib sa aspetong medikal, maaaring mas mainam na iwasan ito upang mapanatili ang lakas at kalusugan ng iyong mga daliri sa paglipas ng panahon. Ayun pala yun. So ito na, for sure nalinawan tayo sa pamamagitan ng ating Let's Prove It na segment. At marami pa tayong mapapatunayan ng mga claims na madalas nyung naririnig o nababasa. Pero siyempre mag-iingat tayo dyan. Dapat hindi yung basta na ginagawa na ng iba, gagayahin natin. Kailangan talaga pag-aralan o alamin natin. Time out muna tayo mga guys. Tuloy natin ang kwentuhan at kulitan sa pagbabalik ng Walang Bolahan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, Walang Bolahan. Walang Bolahan, Walang Bolahan. Walang Bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. Walang Bolahan, Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, Walang Bolahan. Walang Bolahan, Walang Bolahan. Walang Bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. Walang Bolahan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Tuloy ang kulitan at kwentuhan dito sa Walang Bolahan! Scotty 7 championships, ang MVP award, marami pang individual milestone. Ano ang pinaka, para sa'yo, yung pinaka mapagmamalaki mo na nakamit mo sa karera mo sa pagbabasketball? I think for me, Coach, yung mga championships na... Lahat? Lahat, oo. And then, I think para sa sarili ko, para sa akin, pinaka-proud ako is I played the game the right way. So, Totoo yun yung- naman. Yun yung pinaka-proud ako aside sa championships. Hindi umaangal yan, maski masaktan. Hindi nananakit. Ikaw lang naman maangal yung dati. Nananakit ba ako? Hindi. Ay, oo, nananakit ka. Hindi nananakit. Laro lang. Laro lang siya. Through the years, over 10 years na natin siya nakasama, pero hindi nagbago ugali. Totoo yan. But did you park your car? Drop off. Drop off. Parachute yun, ha? Ngayon naman, alam mo kasi yung success. Very successful ka, ilang championships, MVP award. May ano yan eh, yung may challenges eh. So di ba yung biglang, ano ba yung challenges nito na yung sinasabi mo nga na nasanay ka, nananalo, tapos biglang hindi kayo nakapasok. Nangyayari ba sa inyo, Scotty? Oo, Coach. Pero bihirang-bihira, di ba? Lately, I think 2 years na kami hindi nakapasok sa... hindi ka nanalong championship, pero... Kasi umangat ang TNT, bigla, no? Tapos Si nung time RHJ. na... Oo, si kay RHJ. 3 beses ata Oo. kami tinalo nila sa finals. Di ba? Oo. So, anong tanong mo, Gi? Pag hindi nanalo, paano siyempre, hinaharap? Paano hinaharap yung, siyempre pag biglang bumagsak eh, na expected mo, kaya natin, tapos biglang natalo. Well, pag laging every after championship or every conferences, coach, pag medyo hindi ka nakapasok doon or nanalo championship, at first talagang nakapanghina, naka-down. Pero yun, natutunan ko throughout the years talagang you have to keep move forward sa
basketball kasi hindi pwedeng mag-stuck doon kasi marami naman chances talaga eh. After nun, ma-prepare ka na sa next conference ulit. So, Saka mahirap kasi nito, yung pag natalo ka, yung alam niyo maaga yung ensayo nyo. Kasi pag pumasok ko ng finals, natapos yun. Ang isa ng preparasyon. Yung Diba? kumbaga, pahinga ka na, tapos yung preparation mo, kasi kondisyon ka pa rin eh, di ba? Eh, pag mauna kang natanggal, Ang hirap. Ang hirap. Iba tayo. I'm sure hindi ka sanay. Hindi kayo sanay, di ba? Scotty na. kondisyon lagi. Laging pumapasok eh. Parang doble ang hirap pag mahaba ang preparasyon. Opo. Di ba? Totoo yun. So ito naman, ano naman yung pinakamahalagang lesson na natutunan mo mula dito sa karera ng karir mo? siguro, Paano? Basketball or kahit sa pamilya? Sa buhay. Sa buhay. ah, Sa siguro, business. siguro coach, isama ko po yung on the court and off the court. Siguro yung pinakamalaking matutunan mo sa lahat talaga is yung disiplina. Kasi yung discipline mo sa court, madadala mo talaga siya off the court. Kasi yun nga, lalo-lalo na may mga anak na ako. Disciplinaryan ka ba sa mga bata? Sa ngayon, hindi pa kasi enjoy ko muna Spoil. yung moment. Spoil. Spoiled muna. Pero yun nga, yun sa business coach, kailangan mo talaga ng disiplina, hindi pwedeng bara-bara lang. Ganun. So, yun siguro yung pinaka natutunan ko. So kung ano yung diskarte mo para mag-succeed as a basketball player, ginagamit mo rin sa buhay mo outside of basketball. Yes, Tama, Scotty? Okay, parang ikaw din. I know, right? Pero, ang tanong dito, yan, katulad ako kasi, after ng basketball, nag-artista ako. Ano ang susunod? Anong after eh? Nagbabasketball pa tayo, artista ka na eh. Oo nga. Ha? Oo nga, oo nga. Ikaw, kung hindi ka ba naging basketball player, ano sa tingin mo naging Oo nga. profession mo? Siguro, ako coach ngayon, susundan ko, dati kasi, susundan ko yapak ng dad ko, magiging seaman. Kasi yung unang course ko ng pagpasok ko sa perpetual, maritime din eh. Okay. So yun yun. And then after nun, hindi kaya pagsabayin yung maritime sa basketball, kaya nag-ship ako into marketing. Ilang years ang father mo na naglayag? Matagal coach. Even now. Kasi, Bumiyahe pa siya. nung time buwan, na, buwan yan eh, di ba na nasa laot? 6 9 Buwan? months, 6 to 9 Oo. months per year. Di ba pag may nakakasabay ka sa mga airports, pag nakita mo yung Oo, mga oo, Pilipina, di ba? kasi ano. Galing kami sa Greece, galing kami sa mga European countries, tapos naka-layover sa Dubai, di ba? Oo, mga ganun. Tapos Tito ang ko lalaki rin ng mga may- laruan. Saka ganyan din. At kasi yung mga pinsan ko, yung tito ko kasi nagsiman din dati. So mahirap. Mahirap yung buhay. Kasi tagal kang mawawala. Kaya sila, marami rin pamilya. Hindi, pasalubong nga eh. Ibig sabihin nga, yung mga pamilyang naghahantay sa kanila. Marami, Mga dami nito. pinsan, mga pinsan, mga kamag-anak. Ayun. Mabuti na lang. Natawa siya eh. Parang totoo. Hindi. Hindi. Mapapahamak mo pa eh. Saka ang seaman, Oh. ang kinakain niya puro seafood. Okay. Ay, Pero ito, ikaw naman nga ito, Scotty, kung may pagkakataon ka na balikan yung isang basketball moment sa iyong karera, at kung may isip mo ba na may papalitan ka, may babaguhin ka ba? Siguro, para sa akin, wala ako siya. Wala akong Ay, dumadang ka, babago. umaagaw ka, rumi-rebound ka, tumi 3-point shot, 4-point shot pag eh. Lahat na. Kasi ngayon, yung mga ginagawa ko dati, na yun yung naging way na kung saan ako ngayon. So, naging consistent ako doon. So, para sa akin, yun at yun pa rin yung gagawin ko. Para Ilan taon lang si successful. Scotty? Bata pa si Scotty? Lahat ginagawa. Kita ko nga ito, nag-aabot ng tubig sa teammates. Oo, sa national team. Oo. Gagawin mo talaga yun, di ba? Ano sila? Sa national team. ginawa na. Kasi pag wala kayo sa Pilipinas, kayo-kayo lang kayo-kayo talaga. lang. eh. Totoo yun. Di ba? Tubig, tuwalya, Saka kayo nag-cheer. Oo. Kayo lang lahat. candy, bubblegum, di ba? Tubig, Lahat, tuwalya, lahat. bubblegum. Ngayon, may energy drink na eh. Dati kami, ano lang eh, tubig ribo lang kami. Tubig. Oo. Tubig lang kami. Eh ngayon naman, sa mga, ang dami mong mga fans, lalo na yung mga bata, marami kang Di lang na-inspire. batagi, oo. Oo. Kasi saan ka magpunta? Pero yung sa mga kabataan na mga fans mo na talagang gustong maglaro, ano ba yung maipapayo mo sa kanila? Siguro para sa akin, coach, may papayo ko sa kanila. Siyempre, unang-una, yung ginagawa ko, hard work, and of course, discipline.
and most especially faith kay Hard God. work, discipline. And faith kay God. So, yun yung mantra ko na dala-dala ko sa start ng career ko, Coach. So, pag meron ka nung tatlong I think you're in good place kasi pag talagang hardworking ka, talagang may payoff yung pagiging hard work mo. And then, pag disiplinado ka, hindi basta-basta mawawala sa'yo yung binibigay sa'yo ni God. And then, pag may faith ka kay God, of course, siya na yung bahala kung saan ka man niya dadalhin sa career mo. Hard work, disiplina, at faith in the Lord. So ano yan, sa madalis commitment yan. Ito yung papasukin ko to, ito na yung commitment, andun lahat yan. Na hindi madaling gawin. Madaling Hindi. sabihin. Madaling sabihin. Wala namang madaling sabihin na kailangan mag-hard work. Alam ba kung gaano ka-hard yung ginagawang practice, di ba? Mahirap. Nakikita lang kasi yung paglalaro, yung na-rebound ni Scotty, pero yung workout na ginagawa niya, Paano niya nagawa kung paano niya binabasa yung lipad ng bola, kung paano siya nanggugulang para makarating sa posisyon. Kasi hindi siya kalakihan Hindi, kailangan eh. Kasi yung sinasabi nila alam mo yung may magnet yung kamay. May mga player na Malaki ba ganun. kamay ni Scotty? Hindi ko. Hindi, yung, Hindi. kumbaga Paras yung lang. meron silang connection ng bola. Parang pag may tumira sa teammate niya, alam niya kung saan siya puposisyon, alam niya kung saan yung mas mataas na percentage, saan mapupunta Pero yung skill bola. yan, Gi. Kasi Yes. hindi lahat ng Diba? players ay magaling na rebounders. Maski may matatangkad na hindi magaling na rebounder eh. Kasi ang unang ginagawa, hinahanap niyo muna yung kalaban, di ba? Kung asan eh. Saka alam nila, Gi, yung kadalasang tama ng bola sa tira ng player na yun. Yes, Tama, di ba, Scotty? Yes, coach. Kaya noon, pag tumira si Papa Bear, Alam mo, baba na ako. Safety lahat. Baba na ako. Baba na ako kasi alam ko pasok. Teka lang! Sa NBA naman. Yeah, Scotty. yeah. Sa NBA NBA. naman. Kasi ako, paborito ko si Isaiah Thomas. Si Larry Bird at Magic Johnson. Kasi yun ang generation na inabot ko eh. Ikaw, Adi, sino ka? Si Charles Barkley, di ba? Hindi, Saka Chris Webber ka eh. yung style of playing. Oo, Chris Webber ang style ni Papa Bear. Ikaw, Scotty, sino ang para sa'yo sa NBA kahanga-hanga? Wala dati hanggang ngayon, ha? Kapanahon ko kasi napapanood ko talaga, Coach, Kobe Bryant nung time ni Kobe. Kobe Bryant talaga. Kaya pala pumoposte ka na rin. Almost. Kaya pala nagpoposte yan kay ni Calvin. Optana. O sige, maliban kay Kobe, sino pa? Nawala si Kobe, di ba? Pumana, o sino? Ngayon sa generation ngayon, ang nilulook up ko si Butler. Si Jimmy Butler. Butler. Oo, si Jimmy Okay. Butler. Nung Very time na marimod sa lang. Miami siya. Kasi, Oo. oo nga, no? Kasi nga, very defensive player. galing. Jimmy Galing Butler. rumebound. Saka magaling din yung timing. So ito, may narinig akong pito mula sa ating referee. Ang sabi, time out muna tayo ulit. Ituloy natin ang ating kwentuhan at kulitan sa ating pagbabalik ng Walang Bolahan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, Walang bolahan. Walang Bolahan, Walang bolahan. Walang Bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. Walang Bolahan. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, Walang bolahan. Walang Bolahan, Walang bolahan. Walang Bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. Walang Bolahan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Nagbabalik ang Walang Bolahan at sa huling bahagi ng ating episode, kasama pa rin natin si Scotty Thompson. Scotty, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, isipin mo to ha, Ay, Coach. na makalaro o makaharap ang isang NBA star. Ito na yung pagkakataon mo. Sino yon at bakit? Ngayon kasi hindi na pwede si Kobe eh. No, Pwede so- naman, sa imagination. Oo.
Siguro ngayon si Lebron, yan si Lebron. Pambihira naman ang mga gusto ni Scotty, celeb. Lubos-lubusin na natin. Oh, bakit? Well, alam naman natin, iba yung ginagawa ni Lebron ngayon talaga. Aside sa on-court coach, mas naging idol ko siya off the court, yung mga ginagawa niyang mga yung mga foundation, charity na. So, Galing. doon ako Galing. na ano talaga. Mahalaga yon, giving back also. No? Saka yung ginawa niya, di ba, pinangako niya doon sa Cleveland na pag-aaral. Ang dami niya Oo, pinag-aaral. yung sa I Promise Kaya nga niya. sinasabi nila, di ba, baka after his contract sa Lakers, baka bumalik. Bumalik siya. Yun ang sinasabi nila. Kasi hindi siya pinapirma eh. Oo. Hindi siya saka very quiet siya. Very quiet siya ngayon. Siya ngayon, hindi natin alam kung ano yung tumatakbo no? sa utak niya, kung ano yung plano. Kasi alam natin, favorite ni Scotty, Kobe, Kobe at Jimmy Butler, LeBron. LeBron. Grabe, tatlong player na yun. Pwede na lumaban yung Did they park their cars? 3-5. No. No, ano sila? Drop off. Drone. Okay. Sa tingin mo, ano naman yung kailangan natin, kailangan ng mga Pilipino na makilala pa para sa international basketball? Ano to? Pang-international na sa Gilas, national team. So ano ba sa tingin mo po yung dapat gawin para makilala pa tayo? I think para sa akin, Coach, mag-invest na tayo sa ating mga kabataan ngayon. Kasi Agad? yung mga bata natin ngayon, iba na yung skill sets nila eh. For me, yung mga bata ngayon, unlike sa amin dati, pang international level na talaga yung skill sets nila. Well, credit din sa mga skill coaches na nagtuturo ngayon sa atin. And then, yung matangkad na rin halos kadalasan. So maging versatile yung mga Katulad players nila ngayon. Carl Tamayo, Yeah, oo. Kevin Kiambao, Yeah. sila Belanghel, sila Kagulangan, ano? Kagulangan, Nasa oo. abroad. Ano pa, Scotty? Sige. Ano pa ang kailangan? Pero ikaw ba, may nag-offer sa'yo na maglaro sa abroad? Well, meron naman. Marami. Coach. Posibleng wala, Meron di ba? naman Posible time naman na- talaga. Oo. Pero at least pinili mo pa rin dito kasi naging ano ka na eh. Kumbaga, institusyon ka na. Oo, sa mga nakuha Nasa mo. listahan na ng 50 greatest Scotty. Yes, di ba? oo. Kina nga, kaya institusyon ka na and marami kang pinapasaya and kailangan ka ng liga natin dito. At saka na-appreciate ng mga tao yung choice of providing the best entertainment and the best version of yourself as a basketball player sa harap ng ating mga kababayan. Okay. So ngayon, sa puntong ito ng iyong career, ano pa ba yung mga gusto mo? Aside siguro sa basketball, ano pa ba yung gusto mong makuha o maging? So pa ata magdagdag na isang baby. Iya, madali yan. Madali yan. Grabe madali ang yan. impact ni Papa Bear sa... Grabe ang impact ni Papa Bear sa'yo, ha? Yes. Okay yan. Ilan na ba? Parang Scotty? Tatlo na ako. Ay, batiin mo muna yung wife Ayun, mo sa binabati ko, of course, anak yung mo. wife ko, Dito. yung mga anak ko na for sure manonood to dito. Yung wife ko, si Jinky, Aster, Storm, and si Austin. So, Aster, si Storm and si Austin. Storm, and Sino Austin. nagpangalan doon? Kaming dalawa ni. So, yung una ko, siya lang yung Scott Alistair talaga. Okay. Scott. And then yung Tapos? isa, Skyler Austin. Ilan taon yung panganay? Magtutu. Magti-3. Sunod-sunod. Tapos yung isa magtutu, yung isa magwawan. O, parang ikaw talaga, brother. I know, right? Dahil binati ni Scotty ang kanyang pamilya, batiin natin si Sir Dennis. Happy birthday. Yun, happy birthday, Sir Scotty, Dennis. happy birthday. Sir Dennis, happy Sir birthday. Dennis, happy birthday. Antay na lang namin dito. Ang alin? Siyempre, kainan eh. Pansit. Pansit. Number 1. Cake. Oo. Number 1. Pero, Pero, Scotty, syempre. maraming salamat dahil sinamahan mo Thank you. At marami kang siguradong na-inspire dito sa kwento ng buhay mo at marami kang napasaya. Katulad namin. Katulad namin. Kasi nakasama namin si Scotty, bata pa siya eh. Tinalo nga kami nito nung una. Sa loob, sabi ko, sino ba yung batang yan? Pero syempre, pag tinalo ka, isipin mo, kunin na lang natin. Oo. At tinulungan kami ni Scotty ng mahabang panahon. Kaya maraming salamat sa Thank you, pagsama sa Coach. amin ngayon, Thank Scotty. you, of At course. sa mga pinagsamahan natin sa food pack, sa toothpaste, tawid-tawid lang sa buhay. Yeah. And we wish you well. Dahil I'm sure marami pang years to come sa iyong karera. Good luck, and many more championship and Yun, awards sana. and babies. Babies. Oo naman. Thank you, Kaya, Coach. Thank you. bago tayo magtapos, Scotty, brother,
pasalamatan natin, of course, si Scotty, katulad ng sinabi namin, hindi lang dahil sa ikaw ang kauna-unahang guest ng Walang Bolahan, kundi dahil sa yung pinagsamahan mula noon at pinagkukwentuhan hanggang ngayon. Maniwala ka, Scotty, habang buhay kami, pag nagkita tayo, yun pa rin ang Yun pa rin kwentuhan yung natin. kwentuhan natin. Si Boss Bernard, si Boss Coach Bernard. Abby, si Nico, sino pa ba? Si Chris, Oo. si Arnold. Oh, alam mo, pag nagkita tayo, mahaba-habang kwentuhan yan. Mahaba. Kaya kailangan may iinumin tayo. Yeah. Uy, pwede ng commercial yun. Okay. Anyway, maraming salamat din sa Gameville Ballpark dito sa Mandaluyong City sa pag-host ng pilot episode ng ating programa. At syempre, taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga kawalang bolahan na nakinig at nanood sa aming pilot episode. Kaya sana gawin nyo itong inyong bagong Saturday 4 p.m. habit dito sa radyo, telebisyon at online kasama kami sa Usapang Diretsahan. Mapapakinggan nyo kami sa DWIZ 882 AM at sa DWIZ News FM regional station sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mapapanood naman tayo nationwide, lalo na sa mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. At available din online sa Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Ako po si Papa Bear Benji Paras. At ako naman si Ronnie Magsanok hanggang sa susunod na Sabado para sa usapan at kwentuhang Walang Bolahan! Walang bolahan, walang bolahan. Benji Paras, Ronnie Magsanok. Walang bolahan, walang bolahan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok. Walang bolahan. Walang bolahan, Walang bolahan. walang bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Walang bolahan.